ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa buhay natin ay dumadaan tayo sa mga pagkakataong nagiging insecure tayo sa ating itsura. Pero may mga tao na mas higit pa sa pisikal na anyo ang nakikita. Ikaw, kabarangay, ano ang unang bagay na tinitignan mo sa isang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Helga, isang hopeless romantic. O yung taong mahilig sa mga love stories at palaging nangangarap na magkaroon ng jowa. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS dahil mahilig po akong makinig ng mga love stories. Palagi po akong kinikilig at nagiging dilulu ako tuwing naririnig ko ang mga kwento sa inyong programa. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na rin para i-share ko naman ang naging karanasan ko pagdating sa pag-ibig. Aaminin ko po na hindi ako kagandahan at ayon sa mga kakilala ko ay kakaiba daw yung mukha ko. At malamang yon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Sa totoo lang ay sobrang naiinggit ako sa mga kaklase ko na sina Ethan at Ivy. Sigurado akong mag-a-agree lahat ng mga kaklase ko kapag sinabi kong si Ethan ang pinakagwapong lalaki sa school namin. At si Ivy naman ang pinakamaganda sa lahat ng babae. Pareho silang mistiso at mistisa at magkasintahan pa sila. Kung titignan mo silang dalawa ay masasabi mong match made in heaven talaga sila. Ang sweet nila sa isa't isa tapos ay pareho pa silang galing sa mayamang pamilya. Si Ivy palaging may bagong cellphone every year at si Ethan naman ay may sarili ng kotse. Kaya naman hindi ninyo ko masisisi kung bakit inggit na inggit ako sa kanila. Para bang nakuha na nila lahat ng bagay na gusto ko. Pero ang masaklap nga lang, kung gaano kaganda si Ivy ay ganon din naman kaitim yung budhi niya. Palagi niya akong inaasar at palagi niyang pinapaalala sa akin na pangit ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya pa pinaparamdam sa akin na pangit ako. Kasi nasa kanya na ang lahat, kayamanan, kagandahan at gwapong boyfriend. So bakit pa niya ako pag-aaksayahan ng oras, hindi ba? At tuwing kinukutsa ako ni Ivy ay mas nararamdaman ko na kakaiba nga ang itsura ko at pinaparamdam din sa akin ni Ivy na forever na akong magiging single, Papa Dudut. Hindi ko sinasadya ng babangga ka. Pasensya ka na. Malabo na kasi yung mga mata ko at hindi pa ako nakakabili ng salamin. Napakamalas mo naman. Ang pangit-pangit mo na nga tapos mabubulag ka pa. Pasensya ka na talaga, hindi ko sinasadya. Sige, aalis na ako. Sandali lang, freak. Dito ka lang. Total binangga mo na rin naman ako. Pues lubos-lubusin ko na tong moment na to. Siya nga pala, ano yung bit-bit mo? Patingin ako ha. Ibalik mo na sa akin yan. Ano to? Pocketbook? Ang baduy naman. At talagang love story pa yung binabasa mo ha? As if naman magkakaroon ka ng love life. Alam ko naman na ayaw mo sa akin Ang totoo niyan, hindi ko nga alam kung anong ginawa ko sa'yo para pagtripan mo ko araw-araw. Pero nakikiusap ako sa'yo. Mag-iwasan na lang tayo. Ayoko ng gulo. Gusto mo malaman kung bakit kita pinagtitripan? Paano ba naman kasi? Ang pangit-pangit mo, girl. Mukha kang
hindi naliligo. Isa kang malaking eyesore. Oo, alam ko maganda ka. Pero hindi mo naman kailangang ipamukha sa akin na kakaiba ako. Whatever, freak. Ibalik mo na lang sa akin yung pocketbook ko para makauwi na ako. Sigurado akong hinihintay na ako ng mga magulang ko sa bahay. Ay, nagmamadali ka? Kakatapos lang ng klase natin, oh. Dito ka na muna. Tinapunan mo ng juice yung bag ko kahapon. Tapos nung nakaraang araw, tinali mo yung buhok ko sa armchair ko. Ano, hindi ka pa ba nakokontento dun? Kung ayaw mong kinukutsa ka, pues ayusin mo naman yung itsura mo. Ako tong nandidiri tuwing nakikita kita eh. Oh, hi, babe. Ba't mo kausap si Helga? Wala. Nabangga kasi ako ng freak na yan. Sinabi ko na naman sa'yo na hindi ko sinasadya, di ba? Ah, talaga ba? Teka lang. Etong nababagay sa pocketbook mo. Ivy, tigilan mo yan! Please! O ayan, binangga mo ako at pinunit ko na rin yung pocketbook mo. Amanos na tayo. Babe, bakit mo naman ginawa yun? Si Helga ang nauna. Binangga niya ako. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Pero wala ka pa rin karapatan na manira ng gamit ng ibang tao. Teka lang. Kailan ka pa naging kakampi ng freak na to? Wala akong kinakampihan. Doon lang ako sa tama. At isa pa, matagal ko nang napapansin na palagi mong inaasar tong si Helga. Pero wala ka narinig sa akin at nanahimik ako kasi mahal kita. Pero sumusobra ka na eh. Hindi na tama tong ginagawa mo. Wow, ang bait mo naman. Napakabusilak naman yung puso mo. Tsaka na lang tayo mag-usap kung hindi ka nakampi sa freak na to, okay? Makaalis na nga. Helga, ayos ka lang ba? Oo. Pero Ethan, bakit mo naman ginawa yun? Sigurado ako na mas magagalit lang si Ivy sa'yo. Ang totoo niyan, hindi ko na rin kasi matiis yung pang-aasar at panlalait niya sa'yo. Pasensya ka na kung wala akong nagawa noon ha. Nanahimik at nagsawalang kibo ako sa mga pinagagagawa ng girlfriend ko sa'yo noon. Kasi mahal ko siya. Pero huwag kang mag-alala kasi pagsasabihan ko yun. Sisiguraduhin ko na hindi ka na niya aapi-apihin, okay? Alam mo, akala ko tulad ka din ng girlfriend mo. Kasi hinahayaan mo lang siya noon na asarin ako. Pero nagkamali ako. Mabait ka rin naman pala. Ay, ang totoo niyan, matagal ko ng problema yung pagiging maldita ni Ivy. Kasi tuwing nagtatalo kami, hindi na siya nakikinig sa akin. Kasi akala niya siya palagi yung tama. Basta ayoko na ng gulo. Kaya please lang, pagsabihan mo siya na layuan na ako. Ganun din naman ako eh. Ayoko rin ng gulo. Huwag kang mag-alala. Kasi ako na mismo ang kakausap sa kanya, ha? Sige, salamat. Nga pala, pasensya ka na sa ginawa niya sa pocketbook mo. Sandali lang. Ano yan? Pera, para sa pocketbook mo na sinira ng girlfriend ko. Ano ka ba? Wag na. Mura lang naman yun eh. Hindi, tanggapin mo na yan. Sige na. Magtatampo ako kung hindi mo tatanggapin to. Sige na nga. Thank you dito ha. Aaminin ko na sobrang kinilig ako ng mga panahong yon. Parang bigla akong naging dilulo at naisip ko na baka si Ethan na yung Prince Charming na palagi kong nababasa sa mga pocketbook. Yung tipong feeling ko na ako yung bida na inaapi. At si Ethan yung lalaking magliligtas sa akin mula sa lahat ng mga pang-aasar ni Ivy. Pero papadudot, ayaw ko namang makasira ng relasyon at hindi ko talaga pinapangarap na maging kabit. Kaya unti-unti ko rin tinanggap na baka hanggang imagination na lamang ang sa amin ni Ethan. Aaminin ko na may crush ako sa kanya kasi sino ba naman ang hindi magkaka-crush sa isang gwapong lalaking katulad ni Ethan. Pero tulad nga ng sinabi ko, hanggang doon na lamang yon. Lumipas sa mga araw at mas lalo pang naging intense yung pang-aasar ni Ivy sa akin. Pero unti-unti ko ring napansin na tuwing naririnig ni Ethan na kinukutya ko ni Ivy ay sinasaway na niya ito. Pero aaminin ko po na kinikilig talaga ako tuwing ipinagtatanggol ako ni Ethan. Sabi ko nga sa sarili ko ay okay lang siguro kung patuloy akong aasarin ni Ivy kasi may Ethan na palagi nandyan para ipagtanggol ako.
Nung una akala ko talaga ay masaya yung ugali ni Ethan kasi dati tuwing kinukutya ako ni Ivy ay tahimik lamang siya. At parang wala siyang pakialam. Pero kinalaunan napansin ko na po na hindi na niya pinalalagpas ang pagmamaldita ng girlfriend niya. Tama nga siguro yung sinasabi nila na nagbabago talaga ang mga tao at siguro nga ay hindi na rin nakaligtas si Ethan sa kamalditahan ng girlfriend niyang si Ivy. Kaya siguro ay pinagtatanggol na niya ako. Kasi pati siya ay napuno na rin sa ugali ni Ivy at hindi na niya kayang manahimik na lamang. At mas lalo pang nakumpirma yung hinala ko na napuno na si Ethan kay Ivy kasi isang araw ay narinig namin ang mga kaklase ko na nagtatalo sina Ivy at Ethan sa labas ng classroom namin, Papa Dudut. Halika, dito tayo. Bilisan mo! Ano ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Ang dami nakakarinig sa'yo oh. Nakakayatong ginagawa mo, Ivy. At maya-maya lang darating na yung teacher natin. Wala akong pakialam. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin, ha? Paano mo ipapaliwanag tong post mo sa Facebook, ha? Sino ba talaga yung babaeng yan? Sige, magsalita ka. Pwede ba? Naririndi na ako sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na kababata ko lang yan? Kababata? Hindi mo ako maluloko. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Akala mo ba hindi ko napapansin na ang dami mong kasamang lalaki tuwing nagpa-party ka sa labas? Pero ni minsan, wala ka narinig sa akin. Kasi hindi naman kasing dumi ng utak ko, yung utak mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Ethan. Yung issue dito ay yung babae na kasama mo sa picture. Hindi ka naniniwala sa akin? E di message mo siya sa Facebook para matigil na yung kadududa mo sa akin. Anong akala mo sa akin, tanga? Sigurado kung binalaan mo na siya na magme-message ako sa kanya. Utang na loob! Pagod na ako! Saan ka napapagod, ha? Sa akin? Oo! Pagod na ako sa'yo! At dyan sa pagsaselos mo! Palagi mo nalang pinagseselosan lahat ng babae na nakakasama ko! Natural! At isa pa, ang kitid ng utak mo! Hindi ka marunong makinig! Ikaw palagi yung tama, ikaw yung nasa katwiran. Pero paano naman ako, Ivy? Wala na ba akong karapatan na ipagtanggol yung sarili ko? Para saan pa? Para bigyan ka ng pagkakataon na magsinungaling ulit? So bakit mo pa ako kinakausap kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa akin? Kasi alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Ayoko na, Ivy. Tapusin na natin tong relasyon na to habang hindi pa ako nababaliw. Nakikipaghiwalay ka sa akin? Hindi ako makakapayag. Wala kang karapatan para pagbawalan ako sa gusto kong mangyari. Ayusin na lang natin to. Sige na naman oh. Sorry na. Tapos ngayon magbabait-baitan ka? Hindi na ako magpapadala sa'yo. Palagi ka naman ganyan eh. Magsisimula ka ng gulo, hihingi ka ng tawad. Tapos babalik ka rin lang naman sa pagiging maldita mo. Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Hindi na kita maintindihan. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong tapusin yung relasyon natin. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para hiwalayan ka. Ayan, para magising ka sa katotohanan na ako lang ang babaeng nararapat para sa'yo. Ivy, Ethan, I'm sorry pero kanina pa kasi namin kayo naririnig dun sa classroom. Bumalik ka na nga dun sa loob, freak. Huwag kang intermitida. Hindi ka kasali sa usapang to. Pero sinasaktan mo na kasi si Ethan eh. So anong gusto mo? Ikaw yung saktan ko? Eh di sige. O eto. Aray! Ivy! Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Alam kong matagal ka ng maldita. Pero hindi ko lubos akalain na kaya mo rin palang manakit ng ibang tao. Hindi ko naman kasi siya sasaktan kung hindi dahil sa pang-e-epal niya eh. Hoy freak, umamin ka nga. May gusto ka ba sa boyfriend ko? Ano? Huwag ka nang magkaila. Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo titigan yung boyfriend ko? Ang lagkit-lagkit, kasing lagkit niyang pagmumukha mo. Tama na yan, Ivy. Nagmamalasakit lang naman sa akin yung tao eh. At ikaw, umamin ka. May gusto ka na rin ba sa freak na to? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa kanya ng freak. Hindi na ako natutuwa sa'yo ha. Sige na Helga, bumalik ka na muna dun sa classroom. Hindi pa ako tapos sa babaeng yon. Tumigil ka na. Ayoko na.
Tapos na tayo. Hindi! Hindi! Akin ka lang, Ethan! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Babalik na ako sa loob. Naging usap-usapan sina Ivy at Ethan sa school noong araw na yon kasi marami kami ang nakarinig at nakakita sa pagtatalo at paghihiwalay nila sa labas ng classroom. At pagkatapos noon ay hindi na muling nagpansinan sina Ethan at Ivy sa school at palagi na nilang iniiwasan ang isa't isa. Napansin ko rin kung gaano kalungkot si Ethan noong naghiwalay sila ni Ivy. Sa bawat araw na lumilipas ay parang hindi niya pa rin matanggap na wala na sila. Pero si Ivy mukhang siya pa ang naka-move on kaagad. Simula kasi nung naghiwalay sila ay parang hindi siya naapektuhan. Laging may kasamang ibang lalaki si Ivy sa school namin. Nang mga panahong yun ay awang-awa ko kay Ethan at hindi niya deserve ang mga nangyayari sa kanya. At ako ang nasasaktan para sa kanya. Pero sa kabilang banda ay mas mainam na rin siguro yung nangyari. Kasi kung hindi naghiwalay sina Ethan at Ivy, sigurado ako na hanggang ngayon ay stress pa rin si Ethan sa relasyon nila. At yun ang huling bagay na kailangan niya. Lalo na't papalapit na yung final exam namin sa school. Malaki ang epekto nung exam na yon, papadudot sa grades namin at alam kong hindi siya makakapag-focus sa mga studies niya kung patuloy siyang magiging distracted sa mga issue nila ni Ivy. At papadudot mas lalo akong kinilig nung nilapitan ako ni Ethan. Sinabi niya na gusto daw niyang magpatulong sa akin para doon sa final exam namin kasi matalino raw ako. Kilig na kilig po ang lola ninyo noong time na yon. Kasi parang naisip ko na eto na ba yon? Matutupad na sa wakas yung fantasy ko na makakatuluyan ko na ang crush ko. Posible kaya? Aaminin ko na kinilig talaga ako sa ideya na magkatuluyan kami ni Ethan. Pero syempre pinipigilan ko yung nararamdaman ko. Kasi kakahiwalay lang nila ni Ivy at iniisip ko na baka nagpapatulong lang talaga si Ethan sa akin sa mga studies niya. At yun lang yun at wala nang iba. Kasi sino ba namang tawang magkakagusto sa tulad ko na hindi naman kagandahan, hindi ba? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Totoo nga pala ang sinasabi nila, Papa Dudut, na walang imposible. Kasi habang tumatagal ay nahulog na yung loob namin ni Ethan sa isa't isa. Tuwing break at lunch ay palagi na kaming magkakasama. At habang tinutulungan ko siya sa mga studies niya ay mas lalo ko lang naramdaman yung spark sa pagitan namin. Yung tipong kahit gaano kasimple yung mga moments namin ay parang may something na special na nag-uugnay sa bawat moment na magkasama kami. At habang tumatagal, unti-unti na ring napapansin ni Ivy na palagi kaming magkasama ni Ethan na nag-aaral at tuwing nakikita niya kami ay iniirapan niya kami ng mata. Pero dinededma na lang namin siya. Makalipas ang ilang linggo ay hindi ko talaga inisip na darating yung araw na tatanungin ako ni Ethan kung gusto ko bang maging girlfriend niya. Para kung nasa isang teleserye ng mga panahong yon. Hindi ko talaga akalain na may gwapo pa pala na magkakagusto sa akin. Paulit-ulit na sinasabi ni Ethan na ako daw yung pinakamabait na babae na nakilala niya. At kabaliktaran daw ako ni Ivy. At hindi na raw nakakagulat na nahulog na ang loob niya sa akin. At syempre sino ba naman ako para tanggihan siya, hindi ba? Kaya napa-oo na rin ako at naging kami na nga ni Ethan, Papa Dudut. Parang ewan ko ba. Feeling ko talaga ay hindi pa rin totoo ang mga nangyayari. Kasi sino ang mag-aakala na yung isang ugly duckling na katulad ko na kakaiba ang itsura ay magkakaroon pa pala ng love life. Siguro ay nakita ni Ethan sa akin yung kagandahan ko na hindi nakikita ng karamihan. At eto ay yung kagandahan ng kalooban ko.
eto, next problem. Makinig ka. If a 3-pound pizza is sliced in half and each half is sliced into thirds, what is the weight of each of the slices? Pizza? Hindi tinitimbang yung pizza. Kinakain yan. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Sagutin mo na kasi. Tinuro ko na sa'yo ito kahapon, di ba? Tatapatin na kita ha. Gulong-gulo na yung isip ko eh. Ayoko talaga ng math. Pero wala tayong choice, Ethan. Kasi sigurado ako na ganitong questions yung lalabas sa papalapit na exam. Ay, sige na nga. Try kong sagutin. Ano ulit yung question? Eto. Asa na nga ba yun? Hoy, umamin nga kayong dalawa sa akin. Kayo na ba? Ivy, please. Huwag kang mag-eskandalo dito. May mas malaki pa bang eskandalo sa pakikipag-close mo sa babaeng yan? At ikaw, freak, masyado ka nang namimihasa sa boyfriend ko. Boyfriend? Hindi ba iniwalayan na kita? Ako ang magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay, hindi ikaw. Ibang klase ka rin naman talaga. E panay na nga yung paglapit mo sa mga boys sa classroom eh. Hoy, narinig ko yon. Alam mo ikaw, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Manahimik ka. Kung hindi, papatulan na talaga kita. Tama na yan. Sige, subukan mo saktan si Helga. At ako na talaga ang makakalaban mo. Tatapatin na kita. Wala namang problema sa akin kung hihiwalayan mo ko eh. Pero bakit yung freak pa na yan? Napakasagwa naman ata tingnan na yung babaeng yan ang ipinalit mo sa akin. Siguro nga, maganda at mayaman ka. Pero kung may isang bagay man na meron si Helga na wala ka, yun na yung magandang ugali. Maganda? May maganda pa pala sa freak na yan. At oo, inaamin ko. Kami na ni Helga. At wala ka nang magagawa dun. Sa yaman mong yan, siguro may pera ka naman para ipa-check up yung mata mo, di ba? Mukhang malabo na kasi eh. At sa yaman mong yan, sigurado ako na may pera ka rin para bumili ng ibang makakausap mo. Kulang ka rin sa pansin eh. Napag-aalataan ka na hindi ka mahal ng mga magulang mo. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Ivy, sumusobra ka na! Alam kong hindi ka sasaktan ni Ethan kasi malaki ang respeto niya sa mga babae. Pero ako, kayang-kaya kitang patulan. Sige, subukan mo lang. Ang kapal ng mukha mo para sagot-sagutin ako. Porket ba nakabingwit ka ng gwapong lalaki? Nagkakaganyan ka na? Umamin ka nga. Ginayuman mo ba yung boyfriend ko? Wala ka ng boyfriend dito. At mas lalong hindi ko ginayuma si Ethan. Hindi ko kasalanan kung ayaw sa'yo ni Ethan dahil napakasagwa ng ugali mo. Hayop ka! Aray! Bitiwan mo nga ako! Alam mo, ang ugali dapat binabagayan sa itsura. At sa mukha mong yan, hindi bagay sa iyo yung nagtataray. Mo na! Bitiwan mo na ako! Ivy! Manigas Helga! ka! Tama na yan! Ivy, umalis ka na dito. Dahil kung hindi, makakarating sa principal tong ginagawa mo ngayon. Sige, pagbibigyan ko kayo sa ngayon. Pero etong tatandaan nyo. Babalikan ko kayong dalawa. At gagawin kong impyerno ang mga buhay nyo. Helga, ayos ka lang? Oo. Salamat ha. Salamat saan? Salamat dahil pinagtanggol mo ko. Ano ka ba? Wala yun. Actually, dapat ako nga tong nagpapasalamat sa'yo eh. Bakit naman? Kasi tinutulungan mo ako mag-aral para sa papalapit na exam. Ang totoo niyan, ito yung first time na may tumulong sa akin. Bakit? Hindi ka ba tinutulungan ni Ivy na mag-aral nung kayo pa? Eto naman, parang di mo naman kilala si Ivy. Wala nang ibang inatupag yun kung hindi ang magpa-cute at mag-party tuwing weekend. Kung sa bagay, sa totoo lang naninibago pa rin ako. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa akin na boyfriend na kita. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin eh. Sige, ipagpalagay na natin na mas maganda nga si Ivy. Pero yun lang naman ang lamang niya sa'yo. Sa ibang aspeto, di hamak na mas lamang ka sa kanya. Thank you, Ethan ah. Nga pala, huwag mo na akong tawaging Ethan. Ha? Bakit naman? Babe na lang. Seryoso ka? Oh, ba't gulat na gulat ka dyan? Since girlfriend na kita, natural lang na babe na yung tawagan natin sa isa't isa, di ba? Sige na nga. Babe. Papa Dudut, totoo ba to? Hindi pa rin ako makapaniwala na kami na talaga ni Ethan. Ang totoo nga niyan ay napapaisip ako kung niloloko lang ba ako ni Ethan o kaya naman ay isang malaking prank lamang ito.
Pero habang iniisip ko ay nare-realize ko na hindi naman siguro niya ipangangalandakan kay Ivy na girlfriend niya ako kung niloloko lamang niya ako, hindi ba? Sobrang saya ko noong araw na yon kasi sa unang pagkakataon ay naipagtanggol ko ang sarili ko kay Ivy. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at naramdaman ko noong araw na yon na kailangan ko na ring ipaglaban at ipagtanggol ang sarili ko laban kay Ivy. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas ng loob ko noon. Pero siguro ay naging matapang ako kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Ethan. Kung may gawing man na hindi maganda si Ivy, alam kong nandyan siya para ipagtanggol ako anytime. At sobra din akong kinilig noong pinakiusapan ako ni Ethan na tawagin siyang babe. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko o hindi, pero totoo po talaga nangyari yon. Yung mga salitang yon ay parang tumagos sa puso ko. At damang-dama ko pa hanggang ngayon yung kilig at saya noong sinabi ni Ethan sa akin yon. Para akong lumulutang sa ulap at doon ko napatunayan sa sarili ko na seryoso talaga si Ethan sa akin. At doon ko rin napagtanto at napatunayan na hindi ako lolokohin o paglalaruan ni Ethan. Pero syempre noong akala ko na magkakaroon kami ng happy ending ni Ethan ay nagkamali na naman ako. At tulad nga ng inaasahan ko ay hindi pa rin tumitigil si Ivy sa pangaasar niya sa akin. At mas lalo lang itong lumala noong nakumpirma niya na kami na nga ni Ethan. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang iwanan ni Ethan at ipagpalit sa isang katulad ko na kakaiba yung beauty. Pakiramdam ko ay sobrang nasaktan at natamaan yung ego at pride niya dahil iniwanan siya. Actually, Papa Dudut, medyo nakokonsensya nga rin ako noon kahit papaano dahil kawawa naman si Ivy. Pero tuwing nakikita ko si Ivy na nilalandi yung mga lalaki naming classmate ay mas lalo lamang akong napapanatag sa desisyon ko na makipagrelasyon kay Ethan. Pero isang araw habang inaayos ko yung buhok ko sa CR ng school namin, biglang pumasok si Ivy, Papa Dudut. Kumusta na? Ivy nga pala. Gusto ko mag-sorry sa'yo. Ang totoo niyan, hindi naman kita gustong saktan nung araw na nagsabunutan tayo. Pero ikaw naman kasi, dapat hindi mo sinampal si Ethan. Minamanduhan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, pero… Wala kang karapatan para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Nung isang araw ang tapang-tapang mo. Tapos ngayon hihingi ka sa akin ng sorry? Nagpapatawa ka ba? Ayoko lang ng gulo, yun lang yun. Pwes, paano ko sabihin ko sa'yo na gusto ko ng gulo? May magagawa ka ba? Tigilan mo na ako, please lang. Pero sige, since madali naman akong kausap, makikipag-deal ako sa'yo. Titigilan na kita kung hihiwalayan mo si Ethan. Okay ba yun sa'yo? Ha? Seryoso ka? Oo, hiwalayan mo siya. At kapag ginawa mo yun, sige, pagbibigyan kita. Hindi na kita guguluhin at hahayaan na kita maging freak hanggang sa makapagtapos tayo. Pero… So ano na? Naghihintay ako ng sagot mo. Si Ethan na lang kausapin mo, wag ako. Ang sabihin mo, gustong-gusto mo na si Ethan, kaya hindi mo siya magawang iwanan. Oo, inaamin ko. Napamahal na ako sa kanya at hindi ako makakapayag na sirain mo kami. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya kong ipaglaban ang mga taong mahal ko at mahal ako. Alam kong matagal mo ng crush ang boyfriend ko. At sa totoo lang, isa yun sa mga dahilan kung bakit noon pa man inis na ako sa'yo. Hindi ko ugali ang mga agaw ng jowa na may jowa. Sinong niloloko mo? At isa pa, sa tingin mo ba talaga magkakagusto si Ethan sa isang pangit na katulad mo? Girl, gumising ka nga. Masyado ka na atang delulu. Hindi naman kasi lahat ng tao
katulad mo na panlabas na anyo lang yung nakikita. Tignan mo, maganda ka nga pero nagawa ka pa ring iwanan ni Ethan dahil sa kagaspangan ng ugali mo. Ganun ah. Halika dito. Aray! Anong gagawin mo sa akin Bitiwan mo ako! Ifa-flash ko tong mukha mo sa inidoro. Bitiwan mo ako! Ano ba? Aray! Itong napapagay sa mga pangit na katulad Ano ba? mo. Nasasaktan ako! Ano? Lulubayan mo ba si Ethan? Bitiwan mo o na ifa-flash ako! ko tong mukha mo sa inidoro? Tulungan niyo ako! Sagot! Tulong! Manahimik ka nga. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sinabing bitiwan mo ako! Aray! I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Alam ko sinadya mo yun. Kunwari ka pang mabait, yun pala may tinatago ka ring sungay. Huwag mo akong itulad sa'yo. Kasi hindi ko magagawang manakit ang kapwa ko. At sa susunod na hawakan mo ko, magsusumbong na talaga ako. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi. Pinapangako ko na sa'yo yun. Pinalagpas ko lahat ng kamalditahan mo sa akin. Pero hindi na ngayon. Ito na yung huling beses na sasaktan mo pa ako. At etong pinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat para paghiwalayin kayo ni Ethan. Utang na loob, palayain mo na siya. Ayaw na nga sa iyo ng tao pero pilit mo pa rin na pinagsisiksikan yung sarili mo. Bla bla bla. Alis na ako. Baka mamaya mahuli pa ako sa klase ng dahil sa'yo. Ay wait, teka lang. Bago ako umalis, para sabihin ko lang sa'yo, kung siguro kasing pangit kita, magkukulong na lang ako sa bahay. At malamang, ipagdadasal ko rin araw-araw na sana hindi na lang ako pinanganak. Bye, freak! Simula ng araw na yon ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang saktan pa ako ni Ivy. Pwede ko pang palagpasin yung pangiinsulto niya sa akin hanggang sa magsawa siya, pero ibang usapan na yung pisikal niya na sinaktan ako. Siguro'y marami sa mga kabarangay natin ang hindi maniniwala na sinubukan akong ilublob ni Ivy sa inidoro. Kasi parang masyado yata itong OA para sa totoong buhay, pero ipinapangako ko sa inyo na talagang nangyari yon. Mabuti na lang at lumaban ako kaya hindi natuloy yung masama na balak ni Ivy sa akin. Hindi ko rin sinabi sa iba yung nangyari sa amin ni Ivy sa CR kasi ayokong lumaki pa yung gulo. Pero noong ininsulto at ginawang katatawanan ni Ivy ang mga magulang ko, naiyak na ako at hindi ko na talaga nakayanan. Kaya sinabi ko na kay Ethan ang lahat-lahat, pati na rin yung nangyari sa CR, at dahil doon ay dali-daling kinompronta ni Ethan si Ivy. Grabe, Papa Dudut. Hindi ko talaga lubos akalain na yung mga magaganda at mayamang babae pala ay may mga insecurities din. Akala kasi nila kaya nilang makuha ang lahat ng gusto nila, kaya tuwing hindi nila nakukuha yung gusto nila o hindi nasusunod yung mga plano nila ay parang nahihirapan silang tanggapin ito. Katulad na lamang noong hiniwalayan ni Ethan si Ivy. Lumipas sa mga araw at patuloy ko pa ring tinutulungan si Ethan sa mga studies namin, lalong-lalo na sa math. Kasi sa totoo lang ay mahina siya sa math at gusto ko na kahit papaano ay mag-improve siya. Sinabi nga ni Ethan sa akin na palaging line of 7 yung grades niya sa math. Kaya bilang girlfriend at study buddy niya ay pakiramdam ko na mga panahong yon na responsibilidad ko na siguraduhin na makapasa siya sa final exam at tataas yung grades niya. At napagtanto ko rin na eto na, Papa Dudut, yung pagkakataon para mapakita sa kanya na nandito lamang ako palagi para tulungan at suportahan siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. The following weekend ay niyaya ko ni Ethan na pumunta ng Tagaytay for 2 days. Sinundo niya ako sa bahay namin gamit ang kotse niya at sa totoo lang, nang mga panahong yon ay feeling ko talaga ay nag-level up na yung relationship namin. Wala na akong duda kay Ethan kasi hindi ko akalain na mag-i-effort siya para makapag-out of town kami. Dinala niya ako sa isang maliit na resort sa Tagaytay at sobrang saya namin ang mga panahon na yon.
Mas nakilala namin ang isa't isa at yun na siguro yung best bonding experience namin so far. Pagkatapos ng 2 araw, hinatid na niya ako pauwi. Ang masasabi ko lang talaga, yung 2-day stay namin sa Tagaytay, yun na yung highlight ng relationship namin. Lumipas ang ilang buwan at natapos din yung exam na matagal naming pinaghahandaan. At ilang linggo lang ay na-release na rin yung grades namin at sobrang saya ko, Papa Dudut. Ang laki ng nakuha ni Ethan na score at grades at pakiramdam ko ay lahat ng effort ko sa pagtuturo sa kanya ay nagbunga na rin. Nagpasalamat si Ethan sa akin at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Pero isang araw, pagkatapos ng klase namin habang nag-aantay ako ng masasakyan pa uwi, bigla kong naramdaman na parang ang gaan-gaan ng bag ko. Tapos doon ko na napansin na naiwan ko pala yung tumbler ko sa classroom namin. Dali-dali akong bumalik sa CR ng school para kunin yung tumbler ko at noong nakabalik na ako sa classroom, may narinig at nakita ko habang sinisilip ko yung bintana. Baka mamaya may makakita pa sa atin. Ano ka ba? Wala yan. Tsaka wala rin namang mga CCTV dito. Kaya safe tayo. Okay? Ba't di na lang kasi tayo mag-book ng motel? May pera naman tayo Ba't dito pa? Kumalma ka nga. Ayaw mo ba nito? Mas may thrill at mas exciting. I-double check mo muna yung mga bintana at pintuan. Bilis! Teka lang. Paano yung teachers ha? Nasa faculty room lahat ng teachers, nagmi-meeting. At huwag kang mag-alala, kasi binayaran ko na yung guard para manahimik, okay? Sige na nga. I love you, babe. I love you too. Nga pala, babe. Sorry nga pala kung nasaktan at nasampal kita nun ha. Ano ka ba? Wala yun. Actually, tama lang yung ginawa mo. Kasi mas nagmukha tayong convincing dahil dun sa ginawa mo. Pero in fairness sa'yo, ang galing mo umacting ha. At dinala mo pa talaga siya sa Tagaytay. Hoy, pero umamin ka. May nangyari ba sa inyo doon? Ano ba, babe? Nagawa ko lang naman yun kasi papalapit na yung exams natin noon. Alam mo na, kinailangan ko magpa-good shot sa kanya. So, kailan kayo bibili ng bagong kotse ng parents mo? Next week na raw. At huwag kang mag-alala. Kasi once na nakuha ko na yung kotse, ikaw ang unang isasakay ko. Promise mo yan Aba, syempre naman. Gusto mo ba si Elga yung unang isasakay ko? Kinikilabutan talaga ako tuwing naalala ko yung mukha ng babaeng yun. Ang sama ng itsura. Mukhang tabla na tinubuan ng mukha. Mismo. My goodness. As if naman papatulan mo yung mukhang yun. Mabuti na lang talaga at napaniwala mo siya na wala na tayo. Effective yung ginawa mong kunwari na babaliw kang makipagbalikan sa akin. Huwag na nga natin pag-usapan ng babaeng yun. Kadiri, nawawalan lang ako ng gana Sorry na. Anyway, saan na nga ba tayo ulit? Ipapaalala ko sa'yo. Sa susunod na gagawa kayo ng kalokohan, siguraduhin yung hindi kayo nasisilip sa bintana. Helga! Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano yung ipapaliwanag mo? Na hindi naman pala talaga kayo naghiwalay ni Ivy? Na niloloko mo lang pala ako? Hoy, freak! Ang arte-arte mo naman, hindi bagay sa'yo. At ikaw, matagal mo na palang alam na niloloko lang ako ng lalaking to. Aba, syempre. Pinatulan ka lang naman ni Ethan kasi nangako yung parents niya na bibilhan siya ng bagong kotse pag nag-improve yung grades niya. OMG, wait. Oh my goodness, akala mo talaga mamahalin ka ni Ethan maging sino ka man? Delulu ka nga talaga. Ang sasama niyo. At ikaw, Ethan, kung kailangan mo lang pala ng tutulong sa'yo sa mga studies mo, bakit kailangan mo pang paglaruan yung feelings ko? I'm sorry, pero willing akong gawin ang lahat para sa bagong kotse.
At tigilan mo na nga yung pagdadrama mo dyan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil hindi ko na pinagawa sa'yo yung mga assignment at schoolworks natin. Ang kapal na mukha mo. Akala ko mabait ka. Yung pala kasing sama mo rin pala tong girlfriend mo. At akala ko matalino ka. Pero nagkamali ako. Hindi ka lang pala bobo. Ubod ka pa ng tanga. Ang tagal na nating magkaaway. Pero hindi mo man lang natunugan na nilalansi ka na pala namin. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa mga tulad mong pangit at kakaibang beauty. Walang hiya kapag babayarin kita! Aray! Sige, Helga! Subukan mo saktan si Ivy. At hindi lang yung pagtulak ko sa'yo ang aabutin mo. Pinapangako ko na pagbabayaran niyo yung kawalang hiya na ginawa niyo sa akin. Anong gagawin mo? Magsusumbong ka? As if naman may maniniwala sa'yo. At isa pa, wala kang pruweba. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kami ganun kasama gaya ng iniisip mo eh. Sisiguraduhin ko na isasakay ka namin ni Ethan sa bago niyang kotse next week. Susunduin ka namin sa bahay mo. And don't be late ha, kasi ready na yung trunk ng sasakyan para sa'yo. Wala kayong kasing sama. Sisiguraduhin ko na kakarmahin kayo sa ginawa niyo sa akin. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Halika na nga babe, sa motel na lang natin ituloy ito. Pambihira naman oh. Ilang linggo kong pinagplanuhan to eh. Hayaan mo na. Nga pala freak, sa'yo ata tong tumbler na to. Nakita ko na nakapatong sa armchair mo eh. Okay yan, pulutin mo na lang, okay? Babu! Papadudot yun na po siguro ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Yung ginamit lamang ako ng lalaking akala ko pa naman magmamahal sa akin sa kabila ng itsura ko. Kung pwede ko lang po sana silang isumpa noong araw na yon ay malamang ay ginawa ko na. At kung mangkukulam lang po ako, sigurado ako na kinulam ko na po sila. Pero mabuti na lamang po at hindi ko sinabi sa kanila na palihim kong na-videohan ang lahat ng mga pinagagawa nila sa classroom bago ko sila kinumpronta. Habang binivideo ko po sila ay halos punitin ang dibdib ko sa sakit. Habang pinakikinggan ko ang lahat ng kasinungalingan at pangiinsulto nila. Pero alam ko na ang video na yon ang magiging ebidensya ko laban sa kanila. Kaya nagawa ko pa rin manahimik at magtago bago ko sila sugurin noong araw na yon. Kinabukasan ay hindi na po ako nagpaligoy-ligoy. Pumunta ako kaagad sa principal's office at ipinakita ko sa principal yung video na nakunan ko. Long story short, parehong na-expel sina Ivy at Ethan at pinatawag din ang kanilang mga magulang sa loob ng principal's office. Aaminin ko po na sobrang saya ko noong narinig ko na na-expel sina Ivy at Ethan. Kasi akala ko suspension lang ang aabuti nila. Pero noong malaman kong na-expel sila ay talagang naisip ko na deserve nila ang mga nangyari sa kanila. Nung araw na parehong na-expel sina Ethan at Ivy, wala na sana talaga akong balak na kausapin sila. Gusto ko na lang sanang mag-move on sa lahat ng mga nangyari. At alam ko na makaka-move on lamang ako kung hindi ko na sila makikita pa. Pero kahit anong iwas ko ay hindi pa rin po ito tumalab. Kasi noong pupunta na sana ako sa cafeteria para mag-lunch, nakita ko sina Ivy at Ethan sa labas ng principal's office. Papadudot. Buisit! Sigurado ako na paghihigpitan na ako ni na mommy and daddy pagkatapos ng araw na to. Ay, so paano na yung bagong kotse na pinangako sa'yo ng parents mo? Wala na. At ang mas masaklap pa dyan, babawi na rin nila yung kotse na gamit ko ngayon. Seryoso ka? Hoy Helga, anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Wala. Pupunta na ako ng cafeteria. Magla-lunch na ako. Kapal ng mukha mong umasta na parang wala kang ginawang kasalanan. May pinakita sa amin na video yung principal. Walang hiya ka. Patago mo pala kaming kinukunan ng video ni Ethan nung nasa classroom kami. Dapat binasag ko na rin yung cellphone mo nung araw na yun eh. Alam mo Helga,
Hindi mo naman kinailangan mamboso eh. Kung gusto mong sumali sa amin, sana nagsabi ka na lang. Pagbibigyan naman kita eh. Palalagpasin ko yung sinabi mo. Since alam kong last din yun ng dalawa sa school na to. Alam mo, kanina pa ako gigil na saktan ka. Sige, subukan mo. Baka nakakalimutan mo na nasa tapat tayo ng principal's office. Kung nasa labas lang tayo ng school, malamang kanina pa kita sinabunutan at nilampaso sa sahig eh. Ano pa ba ang gusto mo ha? Pareho na kaming na-expel ni Ivy at hindi na rin ako mabibilan ng bagong kotse. Ano, hindi pa ba sapat sa'yo yun? Bakit pakiramdam ko? Gusto mo pa rin ipamukha sa amin na naisahan mo kami? Kung tutuusin, ako tong naisahan nyo. Binalik ko lang sa inyo lahat ng mga panloloko at kasinungalingan nyo sa akin. At isa pa, wag nyo akong sisisihin. Kasi sa inyo nagsimula yung kaguluhan na to, tinapos ko lang. Kung anong ikinapangit ng mukha mo, hindi nang ikinapangit ang ugali mo. Ha? Sinong pangit? Teka lang, sigurado ka ba na hindi ka nakaharap sa salamin? Ang kapal ng mukha mo para tawagin akong pangit. Since expelled naman na ako, mas mabuti pang sampalin na lang kita. Wag! Nasa loob pa ng principal's office yung mga magulang natin. Ayoko nang mapatrouble sa mga magulang ko. Tama yan, Ethan. Itali mo na rin kaya ang babaeng yan. Mukhang mangangagat na kasi. Pero ingat ka, baka mahawaan ka ng rabies. Alam mo ikaw, matapang ka lang kasi parehong nasa loob ng principal's office ang mga magulang namin ni Ethan. Tama! And since may expel ka na rin naman, may ipapabaon ako sa'yo. Heto! Aray! Para yan sa mga panahong tiniis at pinalampas ko yung pang-aapi, panlalait at pamamahiya mo sa akin. Helga, sumusobra ka na! Yan! Aray! Walang iya ka! Para yan sa panluloko at panlilinlang mo sa akin. Ang babaw-babaw mo, Ethan. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo pa ang lahat ng yun para lang sa bagong kotse. Alam mo, pareho kayo nakakatakot ni Ivy. Kasi ang galing niyo magsinungaling at magpanggap. Sana lang talaga hindi kayo singilin ng karma sa mga ginawa niyo sa akin nun. Sandali lang. May mas nakakatakot pa pala dyan sa itsura mo. Meron. Yung insecurity mo, yan ang mas nakakatakot. Kasi tignan mo naman, nasa iyo na ang lahat. Maganda ka at mayaman. Pero hindi mo pa rin magawa maging masaya. Sumasaya ka lang tuwing may nilalait at inaapakan kang tao. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Black sheep ka ba ng pamilya niyo? Kaya ka ba nagkakaganyan kasi ni minsan hindi ka minahal at pinagtiyagaan ng mga magulang mo? Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. At kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, hindi yan sapat na dahilan para manakit at manloko ka ng kapwa mo. Tapos ngayon iiyak-iyak ka. Ha? Akala ko ba matapang at matari ka? Helga, please! Hindi mo ba nakikita na sising-sisi na yung girlfriend ko sa ginawa niya sa'yo? Oh, sising-sisi? Teka lang naman. Parang wala naman ako narinig ni isang sorry na lumabas sa bibig niya. Napakamanhid mo naman. Kita mo naman na umiiyak na yung tao. Sa ginagawa niyang pag-iyak ngayon, mas lalo lang niyang pinapatunayan na hindi lahat ng umiiyak ay totoong biktima. At ginagawa niya lang yan para magmukha siyang kawawa. Helga, parang awa mo na. Kalimutan na natin lahat ng nangyari. Nakikiusap ako sa'yo. Pumasok ka sa loob ng principal's office at sabihin mong edited lang yung video na pinakita mo sa kanila. Wow, ang galing mo, Ethan. Hanggang sa huling pagkakataon, manggagamit ka pa rin. Pabayaan mo na nga siya. Wala ka nang mahihita sa babaeng yan. Kung pinabayaan niyo lang sana ako noon pa lang, malamang hindi nangyayari sa inyo ang lahat ng to ngayon. Aaminin ko po na medyo sumama yung ugali ko noong araw na yon at talagang naramdaman ko na naisahan ko sila. Pero hindi nyo naman siguro ako masisisi, Papa Dudut. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na makita yung taong ginawang ka ng mali na nakakarma na sa mismong harapan mo. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman ko sa isang teacher namin na si Ivy at Ethan ay nagtanan at hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Ipagdadasal ko na lang po na sana'y makapagtapos sila in the future. Dahil oo, pwede kang magmula sa mayamang pamilya pero walang makakapantay sa yaman ng edukasyon. Anyway, habang sinusulat ko po ito ay aaminin ko na nasasaktan pa rin ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Kasi akala ko ay makakahanap na ako ng tunay na pagmamahal sa lalaking matagal ko nang hinahangaan.
Iniisip ko na siya na ang magpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako bilang tao. Tinanggap ko siya ng buong buo at nagtiwala ako. Ngunit sa huli natutunan ko na hindi pala siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ginamit lang pala niya ako at sa huli na-realize ko ang lahat ng nangyari sa amin ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang natutunan ko po sa lahat ng nangyari sa akin ay huwag magpadala sa mga matatamis na salita at huwag basta-bastang magtiwala agad. At habang tumatagal ay mas lalo kong natututunan kung paano pahalagahan ang sarili ko. At sa huli natutunan ko rin na ang pinakamahalagang relasyon ay hindi ang ugnayan ko sa ibang tao, kundi ang relasyon ko sa sarili ko. Ang pagmamahal na ibinibigay ko sa aking sarili ang magsisilbing gabay ko para makalaya sa maling tao. Maraming salamat po Papa Dudut at binigyan ninyo ako ng pagkakataon para ma-share ko sa inyo ang aking tragic na love story. At sa kabila ng mga nangyari sa akin ay makakaasa kayo na patuloy akong makikinig sa mga love stories ng Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Helga. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.